the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Sasakyan na binangga ang steel barrier sa Cotabato City. Headlines. Asawa na umano'y wanted sa arestado. Mga armas at IED na samsam sa operasyon sa Maguindanao del Sur. Headlines. Kambal na bata sugatan sa pamamaril sa checkpoint sa Ampatuan. Top 2 most wanted person sa BARM tibok sa operasyon ng pulis sa Mamasapano. Headlines. Padre di pamilya naman kulungan ng bagsak dahil umano sa pagbebenta ng droga sa Cotabato City. Headlines. Street level individual arestado rin sa bypass sa Cotabato City. Headlines. Mga baril at IED na recover ng militar sa Mamasapano. Headlines. Asawa o 63.6 million pesos na halaga ng smuggled cigarette na sabat. 4 na suspek arestado sa LDS. Headlines. Ceremonial naman mga kasama ng pagkakalob ng subsidiya para sa college students sa Cotabato City sinagawa kahapon. PSA BARM sininimulan na ang 2026 mid-year performance review. Headlines. MIPA pinalawak ang kaalaman sa baan number 64 sa pamamagitan ng community-wide IEC. At ang mga leader naman ng Maguindanao del Sur lumagda sa Peace Manifesto. Tiniyakang mapayapa kapanipaniwalang halalan sa BARMM. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Wednesday. Arba mga kasama. 22 sa buwan ng July 2026. Sumasa inyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapagatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, wasak ang harapang bahagi ng kulay pulang Toyota Innova matapos masalpok ang steel barrier diyan sa may kabaan ng Sinsot Avenue, partikular sa tapat ng RVM. Nangyaring insidente kagabi alas 8:20 sa kasagsagan ng pagbuhos ng ulan. Sinabi naman ni City TMC Chief Muinul sa DXMY na nabatid galing ng Dato Blas Insuat, Maguindanao del Norte ang sasakyan pauwi sana sa Barira. Maswerte namang walang nasugatan sa 4 na mga sakay ng nasabing sasakyan. At sa ating tagapakinig, ito nga, nagiba yung barriers natin dito sa may tapat ng Girls Department. So ito nga, galing ito sila sa DBS, Dato Blas Insuat Municipality. Pauwi sana sila ng Barrera. So ito nga, nagulanta na lang sila ng nabangga nila itong barrels natin dito sa tapat po ng Girls Department. So buti na lang yung driver nakaiwas dito sa may front seat kasi pumasok yung parte ng barrels dito po sa windshield po ng sasakyan. So Ayon naman sa driver mga kasama na kinilalang si Ginoong Mamarinta, nasa katamtaman lamang umano ang pagpapatakbo ng sasakyan kung saan umabot ng 15 to 20 speed limit yung kanyang bilis ng takbo. Dahil sa pangyayari at bilis ng kaganapan, hindi umano niya napansin ang steel barrier kaya nabangga nito at nawasak naman ang harapang bahagi ng Innova Toyota. Yung malita ko, father. Bigla siya, anong naramdaman namin. Parang binangga kami ng sasakyan. Bigla huminto ang sasakyan. Yung pangyayari, sir, Hindi naman, maliban 20 or 15. Ang pagtatakbo namin. 20 speed niya o 15 speed. Bigla kami nabangga yung ano. Biglang nabangga namin yung aero. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:46 ng umaga mga kasama. Sa ibang balita naman, naka-alerto ngayon ang lahat ng anay ng mga otoridad sa iba't ibang panig ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagdating ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Sinabi sa DXMY ni Ampatuan MPS Chief Police Captain Joseph Tamayo na lahat ng hanay ay naka-heightened alert ngayon upang bantayan ang seguridad sa nasabing kaganapan. Dadalo kasi sa lungsod o dadalo sa nasabing programa si Pangulong Marcos para sa convergence activity na isasagawa naman sa Cotabato City, particular sa Bangsamoro Government Center. At sa ngayon po, may marching order naman po yung ating Provincial Director, Police Colonel Michael Jansi Mangay, daan sa pagdating, sa possible na pagdating ng ating Code 1, yung ating Pangulo. Natasa naman po, hindi lang po ang Ampatuan, pati po lahat po ng Municipal Police Station na maging alerto, mag-conduct ng mahigpit na... RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado mga kasama ng City Police Drug Enforcement Unit ang isang aligi ng tahanan matapos masakote sa ikinasang drug bypass operation 1:50 kahapon dyan sa bahagi ng Purok 7, Barangay Bagua 3, Cotabato City. Kinilala ang suspect na si alias Teng, 59 anyos, walang trabaho, residente sa nasabing barangay. Nakuha sa pagingat ng suspect ang isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. Itinuturing na high-value individual ang suspect dahil dati na itong nakulong sa kaparehong kaso. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kulungan naman mga kasama ang bagsak ng isang lalaking tulak umano ng illegal na droga matapos din kumagat sa drug bypass operation ng Police Station 4 Drug Enforcement Team alas 12:25 tanang tanghali kahapon sa bahagi ng Purok Night Market, Mother Barangay Bagua, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Chief Police Captain Eduardo Malikdem ang suspect na si alias Mahmoud. 39 anyos, may asawa, construction worker, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa suspect ang nasamsam na sa suspect ang tatlong malilit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.10 grams na nagkakalaga ng 680 pesos. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nasa kote mga kasama na pinagsanib puwersa ng kapulisan ng number 2 most wanted person sa BRMM at number 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur na si Muslimin Amilil sa sinagawang law enforcement operation sa Barangay Tucanalipa, Mamasapanong, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa MDN sa PPO, naharap ang suspect sa iba't ibang criminal cases kabilang ang murder, frustrated murder, attempted murder, robbery at double murder with multiple frustrated murder. Inuugnay ng pulisya ang akusado sa pananambang sa mga pulis sa Sharif Agwak noong March 2026 at sa insidente naman ng SAP 44 sa Mamasapanong noong 2015. Nasa kustodiya ng PNP ang anaresto habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang kasong kinasasangkutan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Na-recover naman mga kasama na mga kasapi ng 6th First Infantry Brigade at 34th Infantry Battalion ng 5 matataas na kalibre ng baril, mga magasin, bala at improvised explosive devices o IED sa isinagawang operasyon sa Barangay Tucanalipa, Mamasapano, Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa militar, isinagawang operasyon matapos matapos ang tip mula sa isang sibilyan kaugnay sa hininalang pinagkukublian ng Panenek Clan Group na inuugnay naman sa Dawla Islamia Hasan Group. Sinabi ni 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu na makatutulong ang pagkakasamsam ng mga armas at pampapasabog upang mabawasan ang banta sa seguridad sa lugar. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Isang kambal na bata ang gasugatan matapos tamaan ng bala sa binti sa insidente na pamamaril kahapon malapit sa isang checkpoint sa Barangay Poblacion, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni Ampatuan MPS at Maguindanao del Sur PPO Public Information Officer Police Captain Joseph Tamayo na ang target naman ng mga salarin ay ang tatay ng mga biktima, ngunit tumama ang stray bullet sa mga paslit. Agad na isinugod sa pagamutan ng bata upang mabigyan ng kinakailangang lunas at ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Habang nagkakandak ko ng community checkpoint yung ating tropa rito, nang nakarinig ko ng tawag sa ating barangay official, meron nga po naganap na pamamaril doon sa may barangay poblasyon. Nung nakaresponde mo yung tropa natin, ay found out nga po na meron nga pong yung pangyayari. At lumalabas po sa ating paunang investigasyon na ang target po rito is yung tatay po ng dalawang biktima. Nasa loob ng kanilang bahay ang mga biktima ng maganap pamamaril.
na nagresulta naman sa pagkakasugat ng mga ito. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente upang matukoy ang mga responsable at ang motibo sa pamamaril. Ang mga bata nandoon po sa loob ng bahay nila nung rinig sila ng mga sunod-sunod na putok po mula sa labas ng kanilang bahay. Wala pa sa initial investigation. Mamaya po magpapalayo kasi kahapon nagbigay daan muna tayo doon sa kanilang pagpapagamot doon sa mga bata kasi medyo tensionado pa yung at saka malungkot yung pangyayari kahapon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nasamsam ng pinagsanib puwersa ng kapulisan at militar ang tinatayang 63.66 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo matapos maaresto ang 4 na suspect sa sinagawang operasyon dyan naman sa Madalom, Lanao del Sur. Ayon sa report, naharang ng mga otoridad ang dalawang wing van truck na may kargang 1,488 master cases ng mga sigarilyo nga may tatak na modern at Englishman na umano'y nakatagdang dalhin sa Marawi City. Naharap ang 4 na suspect na di na muna pinangalanan sa publiko ng mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ng RA 10863 at the Graphic Health Warning Act ng Republic Act 10643. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:53 ng umaga. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tuloy sa ating balitan mga kasama, oras natin 7:54 na po ng umaga. Malaking ginawa sa mga pamilya ng college students. Sa Cotabato City ang ipinagkaloob na pinansyal na subsidiya ng pamahalang lungsod sa isinagawang ceremonial turnover kahapon dyan sa may palasyo ng Masa. Maiibsan nito ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya at mabibigyan ng ama sa malaking pagkakataon ng mga kabataan na may pagpatuloy at makumpleto ang kanilang mga pag-aaral sa kolehiyo. Ayon kay Mayor Bruce Matamalaw, sa idinaos na ceremonial turnover, tumanggap ng stipend ang nasa 133 na scholar ng city government kasabay ng pagtanggap din ng education assistance ng iba pang college students ng lungsod. Nauna nang nilinaw ni Mayor Matamalaw na hindi magkakapareho ang halaga ng educational subsidy na matatanggap ng bawat college student dahil nakabata ito sa bilang ng units ng kanilang kinukuha sa kasalukuyang semestre. Nandito tayo lahat to award our subsidy for college students and the awarding of stipend or financial reward for our Cotabato City scholars who are part of the Dean's List in the past semester, 133. And I am very happy to announce to you that just like so many things that we have been doing under the administrasyon para sa lahat, this is also the first time that the city government is awarding more or less 50 million pesos to our colleges and universities in Cotabato City. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, isinailalim naman sa pagsusuri ng Committee on Finance, Budget and Management ng Bangsamoro Parliament ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT kabilang ang paggamit ng 270 million pesos na pondong ini-realign mula sa Bangsamoro Economic Zone o BEZA. Pinangunahan ni Committee Vice Chairperson Attorney Nagib Sinarimbo ang oversight hearing sa Cotabato City kahapon bilang bahagi ng mandato ng committees na tiyakin ang maayos at wastong paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa pagdinig, tinalakay ang implementasyon ng mga programa ng MTIT para sa fiscal year 2026 at ang paggamit naman ng recalibrated funds na inilaan upang suportahan ang iba pang prioridad na proyekto ng Bangsamoro Government. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, sinimulan na ng Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistical Services Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang unang araw ng 2026 Mid-Year Performance Review sa kanilang regional office sa Cotabato City. Layunin ng 3 araw na aktibidad na suriin ang mga naging accomplishments ng tanggapan sa unang semestre ng taong 2026. Talakayin ang mga operational updates, tukuyin naman ang mga dapat pang pagbutihin at pagtibayin ang mga estratehiya para sa pagpapatupad ng mga prioridad ng programa at statistical activities na nalalabing bahagi ng taon. Ayon kay PSA BARM OYC Director Engineer Akan Tula, nagsisilbing plataforma ang MYPR upang mapalakas ang koordinasyon ng regional at provincial offices. Mapahusay ang organizational performance at matiyak ang patuloy na paghatid ng dekalidad na papanahon at maasang serbisyong estatistikal para sa Bangsamoro. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, nagtipo ng mga lokal na punong ekutibo, mga kinatawan ng militar at pulisya at ang mga lider naman ng Moro Islamic Liberation Front upang lagdaan ang Manifesto of Peace and Unity bilang pagtitiyak sa mapayapa, maayos at kapani-paniwalang pagsasagawa ng kauna-unang halalan na Parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region. Nagsilbing daan ang Maguindanao del Sur Leaders Conference at Provincial Peace and Order Council Cluster Meeting upang mapag-isa ang mga hakbang sa seguridad, matugunan ang mga isyong kinakaharap ng mga komunidad at mapagpatibay ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan bago ang makasaysayang parliamentary election sa BARM sa September 14, 2026. Sa kanyang talumpati bilang panauhing pandangal, iginit ni Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity o PAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento na ang kapayapaan at kaunlarang pang-ekonomiya ay dapat na magkasabay na isinusulong. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Matagumpay naman mga kasama na isinagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa MIPA sa pamamagitan ng Ancestral Domain Division ng Community-Wide Information Education Campaign na ukol sa Bangsamoro Autonomy Act No. 64 at sa Implementing Rules and Regulation IRR na nakatuon sa mga probisyon kaugnay ng lupang ninuno sa Barangay Kitulaan, Carmen, North Cotabato Special Geographic Area ng SGA BARM. Aktibong lumahok sa aktibidad ang 100 miyembro ng indigenous peoples, kabilang ang mga kababayan, kabataan at nakakatanda. Layon ng inisyatibong ito na higit pang mapalawak ang kamalayan ng komunidad, mapalalim ang pag-unawa sa BA No. 64 at sa IRR nito at maikayat ang aktibong pakikilahok sa mga pagpapatupad ng mga probisyong may kaugnayan sa karapatan at pamamahala sa lupang ninuno. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, kinikilala naman ni South Cotabato Governor Renaldo Tamayo Jr. at Maguindanao del Norte Governor Dato Tuco Mastura bilang kabilang sa mga top performing at most trusted governors sa bansa batay sa sinasagawang assessment ng RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Ayon sa RPMD, dumaan muna ang mga gobernador sa regional qualification process kung saan isinailalim sila sa pagsusuri ng kanilang mga nasasakupan. Ang mga nakapasok sa national assessment ay yaong may matataas na trust at performance ratings sa kanilang rehiyon. Pinagtibay dahil dito magpapatuloy ang nasabing national assessment para sa mga nasabing opisyal. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, pinagtibay po ng Bangsamoro Government at Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang ugnayan sa ginanap na courtesy meeting sa pagitan ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa at ang mga kinatawan ng ahensya. Dito ay nagpasalamat si ICM Makakuwa kay outgoing JICA Senior Representative ID Siochiro sa pagpatuloy na suporta ng JICA sa mga programang pangkaunlaran sa BRMM. Kasabay nito, malugod niyang tinanggap si Hashimoto Hidenori bilang bagong senior representative ng ahensya. Radyo mo nationwide. Alas 8:01 na po ng umaga mga kasama ang ating pong oras. Tatak RMN. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Yan na po mga kasama ang ating pong kalipunan ng mga balita ngayon pong umaga ng Wednesday, July 22, 2026. Good morning muna sa ating pong mga viewers nakatutok this morning sa ating Diretso Balitang Cotabato. F4 Severo, good morning DXMY from Temitay, Barangay Kibukay, Upi, Maguindanao. Ukti, Gintawan, magandang umaga sa lahat mga lahat mabaha umaga. Farida Abdul, salam sir, good morning. Pa-shoutout po sa may barangay Bagwawan, Purok Tabanga, Cotabato City, watching from Saudi Arabia. Si Gila Abu, magandang umaga. Miss Bunko ng Qatar, Ira Salim, Samsudin Mama Saunda, good morning ng Ligawasan, SGA Barm, Dato Beno, si Advic Lecafe, Alan Sanday Damda, si Farida Abdul, Nuruddin Mukamad, Mads Ambag, Sam Akin, Miss Bunko, o si Ira Salim, Princess Aida Pai, Tikis Dipatuan, at siyempre, binabati rin natin yung mga schooling ngayon na mula pa sa Maguindanao del Norte, si Police Master Sergeant Usman, kalimutan ko lang yung pangalan, and sa kanyang buddy na si Ma'am from City Police Drug Enforcement Unit ng Cotabato City Police Office, good morning. At sa lahat na ng mga miyembro ng Cotabato City Police Office, good morning. Sa mga nagtatanong kung may pasok ba, meron po. Tuloy pa rin ang pasok mga kasama. Wala hong holiday. Wala hong half day, whole day ho. Yan na po mga kasama ang ating balitan ngayong umaga ho ng Wednesday, Arba Saguna. Hinahintay na lang po mga kasama ang pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan ho sa may Awang, sa may Camp Siongco, Dato Udin Sinsuat, sa kampo ng 6th Infantry Campilan Division. At malamang may magandang balitang ibabahagi ang Pangulong Marcos. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Shoutout na rin kay Taha Panalandang ng Bagwad 2 at si Dato Sharif o Dato Arif Taib Hamsa ng Barira, Maguindanao del Norte. Kung mga pagaremisan sa Barira na mapya kapipitar ka noo. So pagarin yun na miya disgrasya kagabi dito sa amin na miya bangga sa steel barrier na muntik ng matama ng ulo. Na sabi nga niya, mahal pa rin siya ng Diyos dahil nga sa hindi rin napuruhan. Yun nga lang, wasak yung harapang bahagi ng kanyang sasakyan. Hanggang ngayon mga kasama, nandiyan pa rin sa may tapat ng RVM. Aalisin at siyempre para hindi na rin makasagabal sa mga motoristang dumadaan. Sa ngalan ng ating mga partners mga kasama sa ating news center, Radyoman Daisy Mangod, Radyoman Juldy Mapalaw, samantala sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon, sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa ngalan din ng ating partner Radyoman Sir SM Erwin Kabilbigan. Ang hindi pong lingkod, Radyoman F. Sabang magandang umaga, tatak, Armen. Radyo mo nationwide.